Alice, POV. Let's go na Alice. Kahit sandali lang. Maarawan ka man lang sana sa labas. Pagyayaya sa akin ni Alicia. Nakaupo ako dito sa aking higaan. Medyo maayos na ang aking pakiramdam. Maliban na sa aking kaliwang binti. Sumasakit pa rin kasi kapag pinipilit kong tumayo. Sabi ni Mama Charis, ito daw ang napuruhan noong bugbugin ako. Pwede naman ako makalakad pero kailangan ko ng saklay. Pero hindi ito nirekomenda ni Mama sa akin kasi buntis ako. Baka daw madulas ako. Mahigit 3 buwan na din ang nakalipas simula nang mangyari sa akin ang muntik ng pagkitil sa buhay ko. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang itsura ng labas ng kwarto ko. Hindi na kasi ako nagtangkapang lumabas. Natatakot ako sa isiping baka nasa labas lang ang mga tauhan ni Miguel. Tanging sila Alicia at Mama Charis lang din ang nakakausap ko araw-araw. Ayos na din kasi yon kasi ayaw ko ding makita ako ng ibang tao. Natatakot ako na baka may magsumbong kay Miguel kung nasaan ako. Alam ko masyado na akong praning. Masyado na ako natakot sa taong minsan kong minahal. Nakita ko kung paano ito nagalit sa akin, sa amin na anak ko. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako ulit magpapakita dito. Alicia, dito lang ako. Okay naman ako dito sa kwarto. Hindi ko na kailangang lumabas dahil masaya na ako dito sa loob. Nakangiti kong sagot dito. Ano ka ba? Hindi ka ba nababagot dito sa loob? Masyado mo nang kinukulong ang sarili mo. Ni pagsilip sa bintana na yan, hindi mo din magawa. Wika ni Alicia. Ano kasi, baka natatakot ka na baka makita ka ng dati mong asawa? Hay naku Alice, malabo mangyari yan. Private ang lugar na to at walang sino man ang pwedeng pumasok hanggat walang permiso sa may-ari. Tanging mga kasambahay at tauhan lang sa palayan ang makikita mo dito sa lupain na to. Paliwanag ni Alicia. Kahit na, natatakot pa kasi ako pag-amin ko dito. Pilitin mong isang tabi ang takot Alice. Kailangan mo ding makalanghap ng sariwang hangin. Paanong baby mo? Siguro, bored na yan sa loob ng sinapupunan mo. Wala man lang nakitang ibang view liban sa 4 na sulok ng kwarto na to. Mahabang wika ni Alicia. Agad ko namang kinapa ang noon ay may kalakihan ko ng tiyan. Nakaramdam naman ako ng awa para sa anak ko. Tama nga si Alicia. Siguro sobrang bored na ng mga anak ko. Sige na nga, pero hanggang bakuran lang tayo ha. Ayaw ko lumayo. Sagot ko dito. Oo na, huwag kang mag-alala. Safe ka sa lugar na to. Pero teka lang, mag-wheelchair ka na muna. Baka kasi madulas ka Nakangiti nitong sagot. Agad na nilapit sa gilid ng higaan kong wheelchair at inalalayan ako makaupo. Kahit na kinakabahan ay pinilit kong patatagin ang aking kalooban. Tama silang dalawa ni Mama Charis. Kailangan ko maging malakas para sa anak ko. Dahan-dahan na itinulak ni Alicia ang wheelchair ko palabas ng bahay. Bahagya pa ako napapikit nang tumama sa mukha ko ang banayad na pagsikat ng araw. Ito ang kauna-unahan kong masikatan ng araw sa loob ng 3 buwan. Iginala ko ang aking paningin sa paligid ng tuluyan na kaming makalabas. Tumambad sa akin ang luntian na paligid. Puro mga halaman at bulaklak. Para ako nasa paraiso. Hindi man lang sumagi sa isip ko ang napakagandang tanawin sa labas ng bahay. Wow, ang ganda pala dito. Hindi ko mapigilan na sambit. Agad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi ni Alicia. O diba? Sabi ko sa iyo magugustuhan mong lugar na to. Nakangiti nitong sagot. Mangha namang nilibot ko ang aking paningin sa paligid. Ang lamig kasi sa mata. Masaya ko napangiti kay Alicia. Alicia, saan pwede makabili ng gamit pang paint dito? Tanong ko kay Alicia. Napatingin naman ito sa akin. Gusto ko kasing ipinta ang paligid para kasing ang ganda Wika ko. Artist ka pala? Maraming mabibili sa bayan. Gusto mo bang bilhan kita ngayon? Alok ni Alicia sa akin. Naku, wag na. Nakakahiya. Kapag makapunta ka na lang doon, sabayan mo na lang ako ng gamit. Nakangiti kong wika. Natawa naman si Alicia. Ikaw talaga? Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko naman kay doktora. Tsak na matutuwa yun at bibilan ka kaagad ng mga kailangan mo.
Nakangiting sagot ni Alicia. Huwag na lang, ayaw ko makaabala Alicia. Kapag makapunta ka na lang ng bayan, saka mo na lang ako bilhan. Sagot ko. Sige, bahala ka. Willing pa naman sana akong bilhan ka ngayon. Kahit malayo ang bayan, kayang-kaya kong puntahan para sa'yo. Wika nito. Natawa na lang din ako. Malaki ang pasasalamat ko dahil napakabait nito sa akin. Kahit papaano, naging magaan ang pang-araw-araw kong pamumuhay. Alicia, salamat ha. Salamat kasi napakabait mo sa akin. Kahit papaano, nababawasan ang aking anxiety kapag nandyan ka sa paligid. Pag-amin ko dito, tinitigan naman ako nito pagkatapos ay ngumiti. Alice, alam mo simula na nakita kita, sobrang gaana ng loob ko. Ewan ko ba? Siguro dahil lumaki din ako na walang nakilalang pamilya. Wika nito. Kaya alam mo, simula na nakilala kita at nakita ko ang kaawa-awang kalagayan, pinapangako ko sa sarili ko na aalagaan kita. Nakangiti nitong wika. Napaluha naman ako sa sinabi nito. Salamat Alicia. Salamat dahil kahit papano nandyan kay ni Mama Charis. Naluluha akong sagot dito. Kaya magpagaling ka Alice. Labanan mong takot. Wika nito. Tumango naman ako. Siguro nga, kailangan ko maging malakas. Hindi para sa akin kundi para sa magiging anak ko, pati na din sa mga taong nagpapahalaga sa akin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kung dati ay tanging sa loob ng kwarto ang aking mundo, ngayon ay palaging na ako nakatambay sa labas ng bahay. Marami na din ako nakikilalang mga tauhan ng lupain ni Doktora Toralba. Iba't ibang produkto palang makikita sa lugar na to. Iba't ibang prutas na sinadya ng mga negosyante sa ibang karatig na bayan. Napag-alaman ko din na nandito kami sa liblib na lugar ng Visayas. Tanging malawak lang na lupain ng Toralba ang makikita sa buong paligid. Kaya naman unti-unti nagiging panatag ang aking kalooban. Tama si Alicia, malabong masundan at makita ko ulit ni Miguel. Sobrang layo ko sa kabihasnan at kailangan pang bumiyahe ng halos 5 oras bago marating ang kabayanan. Wow, ang ganda naman ito. Hindi ko akalain na magaling ka palang magpinta, Alice. Wika ni Alicia habang nakatingin sa aking obra. Nandito kami ngayon sa isang talampas. Tanaw na tanaw mula dito sa aming kinaroroonan ang magandang tanawin, ang asul na langit at ang mga ibon na nagliliparan. Salamat Alicia, ito talagang hilig ko doon sa bahay ampunan. Natigil lang noong nag-asawa ko, sagot ko dito. Ang galing ng mga kamay mo, buhay na buhay ang bawat guhit mo. Hays, grabe kung gaano ka kaganda, gano'n naman kagaling ang mga kamay mo sa pagpipinta, sagot ni Alicia. Gusto mo bang subukang magpinta? Malay mo, baka may talent ka din, hindi mo lang nadidiscover. Nakangiti ko sagot dito. Naku, wala akong talent sa ganyan. Yung sulat kamay ko nga hindi ko maayos-ayos, ang pagpipinta pa kaya? Nakangiting sagot ni Alicia. Natawa naman ako. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Ramdam na ramdam ko ang hirap sa pagbubuntis. Napag-alamang namin na kambal pala ang aking magiging anak, lalo ko nakaramdam ng kaligayahan. Sulit lahat ng paghihirap na aking naranasan. Laking pasasalamat ko dahil ayon kay Mama Charis, healthy ang aking mga anak. Hindi naapektuhan sa matinding bugbog na naranasan ko sa mga kamay ni Miguel. Congratulations Alice! Kailangan mo doblihin ang pag-iingat mo. Hindi biro magbuntis ng kambal, kaya ingatan mong yung health at huwag ka masyadong magpuyat. Wika ni Mama Charis. Nandito ako ngayon sa aking studio dito sa loob ng bahay. Pinasadya itong ipagawa ni Mama Charis noong nalaman itong mahilig ako magpinta. Opo Mama, babawasan ko na rin po muna ang oras ko sa pagpipinta. Nakangiti kong sagot dito. Ginala naman ni Mama Charis ang paningin sa paligid ng studio ko. Ang galing talaga ng obra mo Alice. Buhay na buhay lahat ng likha mo. Nakangiting wika nito. Salamat po Ma. Salamat sa suporta. Talagang pinagawa niyo pa itong studio para sa akin. Nakangiti kong sagot dito. Deserve mo yan, Iha. Basta tandaan mo ha, lagi lang ako nasa tabi mo. Hindi ko nahayaan pang masaktan ka muli. Ngiting sagot nito. Agad naman ako napayakap kay Mama Charis.
Si Mama Charis na din ang nakatakdang magpaanak sa akin. Ayaw ko kasi sa ideyang magpa-admit ng ospital para manganak. May mga kagamitang medical naman si Mama Charis. Dito sa bahay kaya panatag ang aking kalooban na hindi ako nito pababayaan kahit nakambal ang nakatakda kong iluwal. At isa pa itong nagligtas ng aking buhay, kaya naman malaki ang tiwala ko kay Mama. Dalangin ko lang na sana hindi ako mahirapan sa panganganak para hindi ni sila mahirapan sa akin. Miguel's POV. Ilang buwan na rin na nakalipas nang mawala sa akin si Alice. Pero kapag tinitinan kong mga larawan nito, parang buhay na buhay ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako sisingilin ng aking konsensya. Pero alam kong habang buhay ko itong pagdurusahan. Walang kapatawaran ang ginawa kong kasalanan dito. Kaya wala akong dapat nasisihin kundi ang sarili ko lamang. Buong ingat kong nilapag ang dala kong bulaklak sa harap ng picture frame nito. Nandito ako sa isang kilalang columbarium. Dito ko napiling ilagay ang urn ni Alice. At least dito hindi siya nag-iisa at alam kong ito ang tama. Kailangan ko na siyang ihatid sa huli niyang hantungan at sana sa susunod na buhay namin kami pa rin na nakatakda para sa isa't isa. Hinipo ko pa ang mukha nito sa picture frame bago ako tuluyang lumabas. Agad ako sinalubong ng mga tauhan ko. Pinagbukas pa ako nito ng pintuan ng kotse upang makapasok sa loob. "Saan tayo, boss?" Tanong sa akin ni Norman. Isa ito sa pinakamatagal at tapat kong tauhan. "Sa bahay ampunan tayo." Sagot ko habang nakatanaw sa labas ng bintana. Bala ko magdala ng donation ngayon sa ampunan kung saan nakilala ko dati si Alice. Pagkatapos nito ay pupunta ako na opisina upang makipagkita sa ibang investors at kay Lucas. Pagdating sa bahay ampunan ay mainit akong tinanggap ng mga madre. Nakangiti ang mga itong sumalubong sa akin. "Maligayang pagbabalik, Sir Miguel. Hindi niyo po yata kasama ngayon si Alice?" Nakangiting wika ni Mother Lilibet. Ngumiti lang ako dito at inabot ang hawak kong sobre. Wala akong balak na sabihin sa mga ito na wala na si Alice. "Pasensya na po kayo, Mother Lilibet. Masyado lang po kong abala nitong mga nakaraang araw." Sagot ko dito sa Mother Superior. "Salamat dito, Miguel. Napakalaking tulong ito sa mga bata. Pagpalain ka palalo ng Panginoon." Sagot naman ng madre. Tumango lang ako at nagpaalam ng umalis na. Marami ako appointment ngayon. Halos ilang buwan din kasi akong hindi naglalabas ng bahay. Pagdating ng opisina ay naghihintay na sa akin si Lucas. May mga pinaplansya kaming bagong negosyo. Matagal na sanang nag-umpisa ito kaya lang nawalan ako ng gana dahil sa mga mali kong nagawa. "Miguel, ready ng mga license and permits sa new projects natin. Nakausap ko na din lahat ng contractors. Sa palagay ko, wala nang problema kaya naman tuloy-tuloy ng constructions. In 2 years, may to-turnover na natin lahat ng units sa mga prospective buyers." Wika ni Lucas sa akin. Nasa realty sector ang focus ko ngayon. Tumango naman ako habang tinitingnan ang maps and sketches na nasa harapan ko. "Good, malaki ang tiwala ko sa iyo, Lucas. At ayaw ko ng aberya sa project na to. Siguraduhin mo na rin na smooth lahat at kompleto lahat ng legalities." Sagot ko dito. Sa ngayon, inuumpisahan na ng mga contractors at architect ang pagtatayo ng mga model houses. Para maumpisahan ng i-market ang mga units, marami na ding mga brokers na nag-a-apply para maisama sila sa list na pwedeng magbenta. Sagot ni Lucas. Mabuti kung ganun, ayaw ko na magsayang ng oras. Gusto ko matapos kaagad ang projects na to dahil marami pang naka-line up. Sagot ko dito. "Makakaasa ka." "O sige, mauna na ako. Marami pa akong aasikasuhin." Wika ni Lucas at tumayo na. Naiwan naman akong tulala habang nakatitig sa computer monitor. Naka-flash kasi ang larawan ng asawa ko. Pumikit ako at pinindot ang telepono. Tinawagan kong aking secretary para sa schedule ko ngayong araw. Agad namang pumasok ang aking secretary, si Mrs. Monet Sanchez. Nasa late 50s na ito pero masasabi kong ito ang pinaka-the best na secretary. Professional at naintindihan ako sa lahat ng tantrums ko. "Sir Miguel, tumawag po ang Precious Magazine at CSS Broadcasting Company. Nangihingi po sila ng appointment for interview." Wika nito sa akin. Nagsalubong naman ang aking kilay. Matagal na akong kinukulit ng mga media companies na to na mapaunlakan ng kahit kaunting interview.
pero lagi kong dinidecline. Walang dahilan para pumatol sa mga ganitong walang kwentang interviews. Gusto ko mapanatiling private ang buhay ko at wala akong hilig sa mga popularity. Although, alam kong maraming nakakilala sa akin sa business world, still wala pa rin akong hilig na makisalamuha sa iba. Si Lucas ang lagi kong pinapaharap kapag may mga malalaking meetings and conventions na dapat daluhan. Hindi ako mahilig sa crowd at wala akong pakialam sa mga kapwa ko negosyante. Ang importante sa akin ang mag-boom lahat na negosyong meron ako. Huwag mong pansinin ang mga yan. Wala akong time sa mga interview na yan. Tamad na sagot ko. Agad naman tumango ang secretary. Pagkatapos ay diniscuss na nito lahat ng closed door meetings at appointments na dapat kong puntahan. Mahilig ako sa mga one-on-one meetings. Maaga ako natapos sa opisina kaya naman diretso uwi na ako. Nadatnan ko si Nanay Hilda na abala sa garden. Agad ako nitong binati. Nandito ka na pala, Miguel. Gusto mo bang ipaghanda kita ng makakain? Salubong nito sa akin. Huwag na po, Nay. Busog pa ako. Sagot ko dito at diretsong naglakad papuntang basement. Pagdating ay nadatnan kong galit na titig ni Maxi. Ano ba, Miguel? Hanggang kailan mo ako ikukulong sa lugar na to? Galit na wika nito. Tumawa lang ako at umupo sa isang bakanting upuan malapit dito. Don't worry, ipapasubasta na kita sa black market. Sagot ko dito kasabay ng pagsindi ng sigarilyo. Nakita kong palalaki ng mga mata ni Maxi. Takot na takot to. What? Ano palagay mo sa akin? Isang bagay na basta mo na lang isasali sa mga bidding na yan? Galit na sagot ito na makabawi sa pagkagulat. Nagtatapang-tapangan pa rin ito. Why not? Malaki ang kasalanan mo sa akin, remember? At ayaw na kitang makita pa. Pasalamat ka nga at kahit papano, nilagay ko sa maayos na lugar ang mga magulang mo. At least, hindi pa rin ako ganun kasama dahil hinayaan ko kayong mabuhay. Nakangisi kong wika dito. Hayop ka talaga! Bakit ayaw mo na lang akong hayaan na makaalis dito? Hayaan mo akong makalayo sa'yo at hindi na ako magpapakita pang muli kahit kailan. Umiiyak na sagot nito. Natawa naman ako dito. Ayaw ko, Maxi. Gusto ko makita kang mahirapan. Kaya humanda ka na dahil malapit ka na makaalis sa lugar na to. Ngisi kong sagot dito. Nagwala naman si Maxi dahil sa sinabi ko. Miguel, maawa ka. Alang-alang sa pinagsamahan natin. Huwag mo naman itong gawin sa akin. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo. Bakit si Dr. Teng pinakawalan mo? Pinatawad mo si Dr. Teng, hindi ba? Hinayaan mo siyang mabuhay pero bakit sa akin hirap na hirap ka magpatawad? Umiiyak na wika nito. Alam mo kung bakit? Dahil ikaw ang nagpasimuno ng lahat ng ito, Maxi. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko, pati ng anak ko. Kaya magdusa ka hanggat gusto ko. Huwag ka mag-alala, malapit ka na makalaya sa akin. Pero magdasal ka na. Mabubuting taong makakabili sa'yo dahil baka mas impyerno pang dadanasin mo sa kanila kumpara dito sa poder ko. Galit kong wika dito. Napahagulhol naman si Maxi dahil sa aking sinabi. Alice POV. Wow, Alice! Ang gaganda talaga ng mga drawings mo. Alam mo, pwede nating ibenta mga to. Tsak nakikita ka ng malaki dahil balita ako, mahal daw ang bentahan ng mga paintings ngayon. Wika sa akin ni Alicia. Nandito ako ngayon sa aking studio. Inumpisahan kong gumawa ng panibagong obra. Sa palagay mo, may bibili nito, Alicia? Nahiya kasi ako baka pagtawanan lang ng mga taong mga gawa ko. Nakangiti ko sagot dito. Gusto ko din naman ang idea na ibenta ang mga gawa ko para pandagdag na din sa gastusin kung sakaling mga anak na ako. Nahihiya din kasi akong iasa lahat kay Mama Charis ang pangangailangan namin. Gusto ko din naman magkaroon ng sariling income, lalo na't panibili ng mga to ng mga gamit ko sa pagpipinta. Ano ka ba? Ang gaganda kaya? Hayaan mo, gagawa ko ng page sa FB. Doon natin lahat ipopost ang mga gawa mo. Nakangiting sagot ni Alicia. Ha? FB? Naku, wag na. Natatakot ako. Baka mamaya malaman ni Miguel na buhay pa ako. Baka mapahamak ulit kami ng mga babies ko. Sagot ko dito. Bahagya pa akong pinagpawisan sa isipin na yon. Ewan ko ba. Sa tuwing na pag-uusapan namin ang dati kong asawa, nanginginig na ako sa takot. Hindi ko makontrol ang aking sarili. Pakaramdam ko, kinakapos ako sa paghinga.
Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan magpakilala sa mga bibili eh. Pwede naman nating palabasin na anonymous ang painter. Pwede naman yun. Tanging mga obra mo lang ang ipopost natin. Nakangiting sagot ni Alicia. Bahagya naman akong kumalma. Ganun ba? Sige, payag ako. Ikaw na bahalang mag-picture at mag-post. Ikaw na din ang bahalang makipag-usap sa mga possible buyer. Nakangiti kong sagot dito. Excited ako sa posibilidad. Nakikita kahit nandito lang sa 4 na sulok ng studio na to. No worries. From now on, ako magiging manager mo. Ako ang handler at ako ang bahala sa lahat para maibenta lahat yan. Ako na din ang bahalang magpresyo ha. Nakabungis-ngis na wika ni Alicia sa akin. Natawa naman ako dito tumango. Ikaw Alicia, anong ingay mo na naman? Bakit hanggang labas dinig na dinig ang boses mo? Natatawang wika ni Mama Charis. Kakarating lang nito galing sa pamimili sa bayan. Kasi doktora, plano naming ibenta itong mga obra ni Alice online para naman kumita ng konti. Sobrang dami na kasi eh. At sayang naman kung hindi mapapakinabangan. Sagot ni Alicia dito. Aba, magandang idea yan. Kaya lang baka naman masyadong mapagod si Alice sa pinagagawa mo. Alalahanin mo, hindi siya pwedeng mapagod dahil malapit ng kabuanan niya. Sagot ni Mama Charis. Don't worry, doktora. Hindi ko po pwersahin ang sarili ko. Gagawin ko lang po kung anong kaya ko. Sayang din po kasi ang kikitain. Dagdag pambili din ng gatas ng kambal. Nakangiti kong sagot. Natawa naman ang mabait na si Mama Charis. Hay naku, ikaw talagang bata ka. Kung panggatas lang ang pinoproblema mo, wag mo isipin yan. Kaya kong i-provide yan, Alice. Ang isipin mo palagi ang kalusugan mo. Dapat lagi kang healthy para healthy din yung mga baby sa sinapupunan mo. Natatawang sagot nito. Natawa naman kami ni Alicia. Hahayaan ko kayo kung anong gusto niyong gawin. Pero Alicia, ayaw kong i-post mong mukha ni Alice sa kahit anong social media platforms. Masyadong delikado kung may ibang taong makakakita sa kanya. Seryosong wika ni doktora kay Alicia. Agad naman tumango si Alicia tinaas pang kanang kamay. Pangako po doktora, hindi ako gagawa ng kahit ano para ikapahamak ni Alice. Sagot nito. Agad ngang gumawa ng FB page sa Alicia. Pinangalanan niya itong AC Toralba Paintings and Arts. Ayos na din sa akin. As long as hindi ako makikilala ng mga taong walang dapat ikabahala. Halos maluha ako na makita kong itsura ng kambal kong anak. Sa wakas, nairaos ko sila ng maayos sa tulong ni Mama Charis at Alicia. Ganito palang pakaramdam. Sulit lahat ang hirap na pinagdaanan ko. Sa wakas, nailawal ko sila sa mundong ito ng ligtas. Akala ko talaga wala na akong pag-asa pang masilayan ang mukha na magiging anak ko. Pero mabait ang Diyos, hindi niya ako pinabayaan. Napakaganda nila, lalaki at babae. Pinapangako ko na bubusugin ko sila sa pagmamahal. Hindi man nila makikilalang ama nila pero pipilitin ko ibigay sa kanila ang isang masayang pamilya. Hindi ko alam pero pakaramdam ko ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Kahit na palaging sumasagi sa isipan ko na palalakihin ko mag-isang mga anak, ayos lang. Basta ang importante, buhay kami't ligtas sa mga kamay ng malupit na si Miguel. Grabe Alice, manang-mana sa iyong mga anak mo. Kahit babies pa lang, kitang-kita na kung gaano katangos ang kanilang mga ilong. Hayst, mapapasana all na lang talaga ako. Wika ni Alicia habang titig na titig sa mga anak ko. Puno ng paghangang makikita sa mga mata nito. Natawa naman ako dito. Mag-asawa ka na rin kasi para makita mo ng lahi mo. Sagot ko dito. Hay naku, malabo. Wala akong matres Alice. Kaya malabo makapag-produce ako ng baby. Malandi nitong wika. Natawa naman kami ni Mama Charis. Ewan ko sa yung bata ka. E di maghanap ka ng babae tapos buntisin mo. Sagot naman ni Mama Charis. Nakita pa namin kung paano kunwari nagsuka si Alicia. Yak! As in yak! Never akong pumatol sa mga kauri ko, doktora. Lalaking hanap ng puso't kaluluwa ko. Hindi babae. Malanding wika nito't kunwari hinawi pa nitong mahaba nitong buhok. Eh di huwag kang mangarap ng anak dyan. Mainggit ka kay Alice hanggat gusto mo. Natatawang sagot ni Mama Charis.
Hays, ano pa nga ba? Pero hindi bale, ako naman ang personal na mag-aalaga sa mga cuties na Junakis na to. Kaya ayos lang din. Para ko na rin silang anak. Natatawang sagot ni Alicia. Ano na palang nangyari sa mga pinost mong paintings? May nag-inquire na ba? Aba, ilang buwan na din yun ha. Kapag kuwan ay tanong ni Mama Charis. Nagkatingin na naman kami ni Alicia. Wala pa din nag-i-inquire siguro hindi masyadong nakikita ang mga post ko. Konti pala kasi ang followers, mga nasa 100 persons pa lang, kaya wala pang bumibili. Pero hayaan na lang natin, malay mo, baka bukas o makalawa, bigla na lang tayong magulat, sunod-sunod ng inquiry natin. Malanding wika ng bakla. Hay nako, hayaan nyo na yan. Makabenta man kayo o hindi, walang problema. Malaki ang kita ng mga produkto sa lupain na to, kaya hindi tayo magugutom dito. Sagot ni Mama Charis. Malungkot naman ako na pabuntong hininga sa isipin na walang may gusto sa mga gawa ko. Siguro ititigil ko na muna ang pagpipinta at tututukan ang pag-aalaga sa mga anak ko. Masyado na din kasing magastos sa mga gamit sa pagpipinta at lugi kung walang pumapasok na income. Hayaan mo na Alice, huwag ka na malungkot. Hindi pa dumadating ang taong uubos ng paintings mo, wika ni Alicia. Napansin marahil nitong bigla kong pananahimik. Miguel's POV. Nandito ako ngayon sa mga bagong gawang model houses. Isa-isa ko in-inspection ng lahat. Gusto kong perfect ang pagkakagawa para makahikayat ang mga possible buyers na bumili. Sa lakas ng competition ngayon pagdating sa real estate, gusto ko ako magkakalamang. Kamusta Miguel? Ano mga sasabi mo sa dressed up model house natin? Di bang ganda ng execution na ginawa ng mga architect natin? Proud na wika ni Lucas. Inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid. Umiling ako't parang nakulangan sa mga disenyo. Napabuntong hininga ako. To be honest, parang may kulang. Diretsang sagot ko dito. Nagulat naman si Lucas pati na din ang architect na si Alan. Pasensya na po kayo boss. Titingnan namin kung ano pang may dadagdag dito. Sagot naman ni Architect Alfred. Hindi ako umimik at patuloy na ginalang aking paningin sa buong paligid. Pilit ko iniisip ko ano nga bang kulang. I think kulang kayo sa mga paintings. Pagkatapos ay sagot ko, nagkatingin na naman si Lucas at Alfred. Pagkatapos ay agad na sumang-ayon. Tama, bakit nga ba hindi ko naisip yon? Paintings, I think kailangan nating maghanap ng magagandang paintings. Sa mga normal na bahay ng isang pamilya, hindi nawawalang bagay na yon sa kanilang mga tahanan. Sagot naman ni Lucas, agad namang sumang-ayon si Alfred. Kung ganun, maghahanap po ako para maisabit sa lahat ng mga model houses natin. Sagot naman ni Alfred at agad kinuha ang kanyang mobile phone. Agad to nag-post sa kanyang social media account upang maghanap ng mga recommendations mula sa mga kaibigan sa social media. Kilala kasi nito si Miguel kapag may gusto itong ipagawa, gusto'y agad-agad kaya dapat mabilis din siyang makahanap ng mapagbilhan ng paintings dahil kailangan niya pa itong ipa-approve dito. Meticulous ito sa lahat ng bagay. Alam niya din na hindi basta-bastang paintings ang hinahanap nito. Gusto nito'y may quality at hindi baling mahal. Wala namang problema sa pera dahil willing itong maglabas kahit magkano basta makuha lang ang gusto. Bilisan mong paghahanap Alfred. Sa susunod na linggo, mag-o-open ng mga model houses para sa mga agents and clients nila. Gusto ko may nakasabit na painting sa lahat ng mga model houses natin. Utos ko dito. Agad naman tumango si Alfred. Inikot ko pa ang 8 model houses at nang matapos ako'y nagpasya na akong uuwi. Pero biglang dumating si Alan at may gusto daw itong ipakita sa akin. Tungkol daw sa mga paintings kaya agad akong pumayag at niyaya ito sa opisina kasama si Lucas at iba pang staff. Actually boss, sa FB page ko lang naman nakita mga minibenta nilang paintings. Medyo matagal na naka-upload pero palagay ko naman available pa mga to. Wika ni Alfred at kinonect nitong cellphone sa USB para may flash sa malaking screen monitor ang mga paintings. Agad na sumikdo ang dibdib ko na mag-flash ang pangalan ng FB page. AC Turalba, Paintings and Arts. Sumunod ang iba't ibang mga gawa nito. Isa-isang nag-flash sa screen ng iba't ibang obra. Aminin ko na humanga ako sa gawa ng kung sino man. Lahat ay magaganda at sakto sa lahat ng model houses namin ang mga obra nito. Kuhang-kuha nitong panlasa ko pagdating sa pagpipinta.
Nag-message na po ako sa page na yan. Nag-response kanina pero babalikan daw ako. Medyo busy lang daw po. Sagot naman ni Alfred. Well, huwag mo na pakawalan pa mga paintings na yan. Sagot ko dito habang hindi inaalis ang tingin sa mga nakadisplay sa screen. Parang may kung anong bagay yung humaplos sa puso ko kapag nakatitig ako dito. Parang nai-hypnotize mo ang aking mga mata. Yes boss, gagawin ko lahat para mabili lahat yan. Sagot naman ni Alfred. Good, willing ako magbayad kahit magkano. Makuha lang natin ang obra niya. Alam mo bang name ng painter? Interesadong tanong ko. Not yet po boss, pero palagay ko, yung AC Toralbang name ng may obra niyan. Very obvious naman po kasi. Not sure lang kung babae or lalaki ba siya. I don't care. Mag-set ka ng appointment sa kanila. Bilhin mo lahat ng kung anong meron sila. Utos ko dito. Agad namang nangako si Alfred na gagawin itong lahat upang makausap ang may-ari ng mga paintings. Alice POV. Kasalukuyan ako nagpapadede sa aking anak na biglang pumasok sa loob ng kwarto si Alicia. Masaya ito habang hawak ang kanyang cellphone. Alice! May gustong bumili ng mga obra mo! Balita nito sa akin na may malapad ng ngiti sa labi. Talaga? Wow! Thank you Lord kung ganun! Natutuwa ko sagot dito. Nag-high five pa kami. Yes! At alam mo bang gusto niya makita lahat ng obra mo? Naku, excited na ako. Tsak na malaki ang kikitain natin dito. Natutuwang wika ni Alicia. Taga saan bang bibili? Tanong ko dito. Taga Manila daw pero willing daw silang gumastos ng malaki. Basta makita lang niya lahat ng gawa mo. Balita nito sa akin. Natigilan naman ako. Ha? Naku, paano ba yan? Ang layo pala. Saka paano tayo nakakasiguro kung bibili talaga sila? Nag-aalala ko sagot dito. Don't worry Alice, nangako naman siyang kukunin daw niya. Sabi pa nga niya sa akin huwag na daw ako mag-entertain ng ibang buyer. Sila na daw ang bibili sa lahat ng gawa mo. Sagot nito. Sige, pero ayaw ko makapagkita sa kung sino mang buyer na yan, Alicia. Alam mo naman na natatakot ako. Malungkot ko sagot dito. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Magdedeman din ako ng paunang bayad bago makapagkita sa kanya. Mahirap na't baka malugi tayo sa pamasahe. Sagot nito. Natawa naman ako. Sigurista din tong si Alicia. Buti kong papayag yun, sagot ko dito. Bahala siya. Kung ayaw niya magbigay ng paunang bayad, hindi ako magsasayang ng oras, no? Bahala siya sa buhay niya. Sagot nito. Saan daw bang meet up place niyo? Basta ikaw lang ang makapagkita. Sagot ko dito. Hindi ka ba pwedeng sumama? I mean, kahit ako lang makiharap, akong kakausap pero nandun ka. Gusto daw kasi nila makita ang artist Sagot ni Alicia. Akala ko ba ikaw ang bahala? Bakit kasali ako? At saka paintings lang naman ang kailangan nila. Nag-aalala kong sagot dito. Yun kasi ang gusto ng buyer at saka may iba pa daw siyang request. Marami yata silang ipapagawa pa. Nasa real estate industry daw ang amo nila at marami daw kailangang paintings. Sige na Alice, sayang din to. Para din to sa kambal. Sayang ang opportunity. Mahabang wika ni Alicia. Napabuntong hininga naman ako. Sige, pero ayaw ko sa Manila. Gusto ko dito lang din sa Visayas magkita Alicia. Hindi kasi palagay ang loob ko kapag babiyahe pa At isa pa ayaw kong iwan na matagal ang bibis ko. Sagot ko dito. Paano yan Alice? Nagdemand ng buyer na sa Manila daw ang meet up. Pero huwag daw mag-worry dahil sagot naman daw nilang pamasahe at hotel. Lahat ng gastos sila daw ang bahala. Sagot naman ni Alicia. Napabuntong hininga naman ako. Hanggat maaari, ayaw ko kasi nang lumabas ng bahay. Alice, panahon na siguro upang harapin mong takot. Isipin mo mga anak mo. Hindi mo sila pwedeng ikulong dito sa bahay. Biglang sabat ni Mama Charis. Sumama ka sa Manila kay Alicia. Hindi kanya pababayaan. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Ako nang bahala sa mga babies mo. Aalagaan ko sila para sa'yo. Dugtong na wika ni Mama Charis. Alice, huwag kang matakot. Malabo magkasalubong pa ulit kayo ng asawa mo. Imposible na yun. Ang alam niya matagal ka ng patay, hindi ba? Sabat naman ni Alicia. Napayuko naman ako. Promise, akong bahalang makipag-usap sa buyer. Ang importante kasama kita as an artist. Dagdag pa nito. Sige, para sa mga anak ko, susubukan kong patatagin ang aking kalooban. Napipilitan ko sagot sa mga to.
Napangiti naman si Mama Charis, ganon din si Alicia. Tandaan mo Alice, hindi na Alice Perez San Isidro ang pangalan mo. Ikaw na ngayon si Alice Turalba, kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Wika ni Mama Charis at tinitigan ako sa mga mata. Napatangon naman ako. Siguro matagal ng 1 week na mawawala tayo dito, kaya wala kang dapat ipangamba. Wika ulit ni Alicia. Ngumiti naman ako ng pilit. Siguro nga, kailangan ko nang maging malakas. Hanggat maaari ayaw ko mabuhay sa takot. Si Miguel lang ang may pagtatangka sa buhay ko, kaya wala kong dapat ikabahala kung makita man ako ng ibang tao. Malabong-malabo na mag-cruise pa ulit ang landas namin. At kung mangyari man yun, pipilitin kong iwasan ito. Ano kaya ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Alice sa Manila? Ito na kaya ang oras para muling mag-cruise ang landas nila ni Miguel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.